Sabi ni John Philip, papaano naman yung investigative judgment? Asan po yan sa Bible makikita? Oh, expert si Pastor Bjorn sa mga ganitong tanong eh. Pastor Bjorn. Alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, kung yung term na investigative judgment ang hinahanap mo kapatid, ay wala ka talagang masusumpungang ganong salita. No? Wala ka talagang ganong masusumpungang salita. Huwag nyo pong gawing dictionary ang Biblia. Kasi maraming salita sa Biblia na ginagamit natin. Maraming salita tayo ngayon na ginagamit na hindi naman masusumpungan sa Biblia, gaya ng salitang millennium, incarnation, okay? Omniscience, ano pa? Omnipresence. Ayan, mga omni-omni na yan. Wala hong makikita tayong ganyang letra por letra sa Biblia, pero naniniwala tayo sa kanyang definisyon, mga kaibigan at mga kapatid. Now, kung papansinin po natin, bakit tayo naniniwala sa investigative judgment or yung tinatawag nating pre-advent judgment? Medyo mahabang talakayin ito, Brother Johnson, pero pahapyawan natin. Ano? Ang pinagbabasihan natin dyan, mga kaibigan at mga kapatid, ay ito pong nasa Daniel Kapitulo 7. Ano ho? Daniel Kapitulo 7, ang talata po ay 9. Ang sabi dito, aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangalagay, at isa na matanda sa mga araw ay nakaupo at ang kanyang suot maputing parang niebe at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana at ang kanyang luklukan ay mga liyab na apoy at ang mga gulong niyon ay nagniningas na apoy. Okay? Kung itutuloy po ninyo yan, kung itutuloy po ninyo yan hanggang sa verse 26, ang sabi dito, ngunit ang kahatulan ay matatatag at kanilang aalisin ang kanyang kapangyarihan upang patayin at ibuwal hanggang sa wakas. Sa verse 22, sabi na naman, hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal. Ano ho? Ang judgment na binabanggit dito, mga kaibigan at mga kapatid, kung babasahin po ninyo yung buong context po niya, ito po ay mangyayari bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tawag din po natin dyan ay pre-advent judgment. Sa ibang term ng mga kaibigan ninyo, mga Adventists, ay investigative judgment. Ayan. Kaya investigative naman ang ginagamit po natin kasi yan po ay tinatawag pong yung pagharap ng bawat isa sa hukuman ng ating Panginoon ay itong nangyayari sa ating kapanahunan, yung ating buhay, yung ating pong pang-araw-araw na pamumuhay ay yan po yung tinatawag po nating paraan para pagdating ng pagsisiyasat ay kung ano ang naka-record na mga ginawa po natin. So, tinan po naman ninyo, Brother John Philip, pagdating ng Panginoon, dala na niya ang gantimpala sa mabuti at gantimpala sa mga matuwid at parusa sa mga masama. Wala na po doon yung portion na sinasabi na pagdating niya ay ihaharap muna isa't isa. Pagdating niya, ibabango na kaagad yung mga namatay na matuwid. So, saang bahagi pa doon mangyayari yung judgment na sinasabi sa 2 Korinto 5:10, hindi naman pwedeng mali ito. Nang sabi po rito, 2 Korinto 5, talatang 10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa magitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. So, ibig sabihin, yung judgment na yan ay may dalawa kasi, hindi siguro nila naiintindihan na mayroong dalawang yung bahagi ng tinatawag nating judgment. Bago yung executive, ay meron po munang pagsisiyasat kung paano po yung kaso dito sa lupa, bago hatulan, ay meron munang investigasyon na ginagawa. Kaya ginamit po natin yung salitang iyon dahil yung pattern ng paghatol dito sa lupa ay hinango din naman po ito sa
sa paraan ng paghatol ng Diyos. Hindi pwedeng hatulan na lang na hindi inimbestigahan ng isang akusado dito sa lupa. Unfair po yun, mga kapatid. So, ang ginagawa, nililitis ho muna yan bago ibigay ang hatol. So, kung paano dito sa lupa, ganon din naman ito sa Panginoon. Walang question ho tayo sa Panginoon dahil alam niya ang lahat. Kundi para sa mga tao na magkakaroon ng question, bakit ito naligtas? Itong dati naman ay kriminal at ano ito, bakit nandito to sa langit? So makikita ho natin doon kung bakit naligtas sa isang tao at bakit naman yung inaasahan nating nasa langit ay wala. So para maging ano po, maging malinaw po ang lahat, kinakailangan po itong tinatawag po nating judgment na ito. Ayan po. Brother Johnson, Sige po. unang-una po ay yung investigative, ang ibig sabihin ay inquiry, Mm. pagsisiyasat. So mayroon bang ginagawang ganun ang Diyos? Mula Genesis hanggang Apokalipsis ay meron. Unang-una ay masumpungan natin sa Genesis 3:9. Sabi niya, nagtanong yung Panginoon, saan ka naroon? All-knowing yung Diyos pero nagtanong siya, nag-inquire siya bago niya hinatulan si Adan at Eva. Tapos sa chapter 4 verse 9, parang nagkataon lang 3:9 at saka 4:9 Sa 4:9 naman ang sabi niya ay nasaan naroon ang iyong kapatid? Alam ng Diyos kung ano yung ginawa ni Cain kay Abel, pero nagtanong siya. So nagkaroon siya ng pagtatanong bago niya ipinataw yung bago niya in-execute yung kanyang kahatulan. So makikita natin yung Diyos ay ganun yung kanyang proseso. At doon nga sa binanggit ni Pastor Bjorn kanina, sa Daniel chapter 7 verses 9 and 10 ay merong pag-inquire na ginagawa yung Diyos. At sabi doon sa may verse 13 and 14, second coming. So before second coming ay meron ng pagsisiyasat na ginagawa. Bakit? Nabanggit nyo kanina na sabi ay bago dumating si Jesus ay mayroong pagsisiyasat. Bakit? Kasi ang sabi sa Revelation 22:12, ang sabi doon ay ibibigay na yung yung gantimpala Tapos na yung pagsisiyasat, ibibigay na lang yung gantimpala. So yung context ng Daniel chapter 7 verses 9 and 10 na mayroong pagsisiyasat bago dumating yung verses 13 and 14 na second coming, ay napakalinaw po na talagang biblical yung tinatawag nating investigative judgment o yung pagsisiyasat. Ayan lamang po, Brother Johnson. Brother Gober. Oo. Ang may dagdag ko siguro dyan, Brother Johnson, isang classic dyan sa example lang pagsisiyasat dun sa karanasan ni Akan, nung sabihin niya kay Josue, hindi sinabi ng Panginoon kaagad. Si Akan lang kumuha. Di ba? Kung babasahin niyo po yung chapter 7, ng Joshua, mga kapatid, makikita niyo po rito, alam ng Diyos na si Akan ang kumuha. Pero ang ginawa niya kay Josue, inabayaan niyang si Josue ang makatuklas kung sino talaga yung may kasalanan, bagamat ito ay alam na ng Diyos. At dito natin makikita yung tinatawag na pagiging just, pagiging talagang tapat na hukom ng ating Panginoon, na hindi siya magtitira ng kahit katiting na pagdududa dun sa judgment na kanyang gagawin. Kasi kung halimbawa, sasabihin niya lang kay Josue, si Akan lang kumuha, patayin mo na si Akan. Anong iisipin ni Josue? Totoo kaya yun? Pwedeng ganun Pero dito, pinakita ng Diyos yung proseso na kanyang ginagawa para maipakita dun sa mga nakakakita kung paano siya talagang humahatol sa isang tao, Brother Johnson. Yeah. At yan isang napakagandang purpose ng tinatawag na investigative judgment, Brother Johnson. Opo, hindi lang kasi maintindihan ng iba kasi nga naunahan, alam niyo yung mga critics ng tungkol sa topic na yan, sa Adventist, ay ito po yung mga tao na nagbasa ho ng mga libro ng critics tungkol sa investigative judgment. Ano po? Yun ang kanilang natutunan, yun ang kanila pong naunang nakita. Kaya ang natutunan po nila... Naputol lang kita. Kasi may narinig kasi ako na kaya nila pinagtatawanan yung doktrina ng investigative judgment
napakahina naman daw ng Diyos natin. Yan ang kanilang dyan, Brother Johnson eh. Ang hina naman daw ng Diyos natin na kailangan niya pang mag-imbestiga para malaman niya yung ililigtas niya at yung hindi. Sabi ko nga nakinig sa kalaban o sa naninira. Hindi nila naintindihan na naroon sa ating explanation kung bakit kailangan mangyari yon. Sa Panginoon, alam Correct. niya, nabanggit na ni Pastor Persian Pastor Bion, alam na ng Panginoon lahat ng bagay. Pero ang tanong, yung mga critics ngayon, ikaw ba ay hindi ka magkakaroon ng question kung halimbawa yung kamag-anak mo na alam mo, pastor at yung pa active sa church tapos wala roon? O paano mo ngayon sasabihin na matuwid ang Diyos sa kanyang paghatol? Yung inaasahan mo, hindi mo makita, wala pala roon. Mga kapatid, hindi ba ipapakita ho yun kung paano nasiyas at kung paano naging dahilan? Na yung hindi mo akasalain na maliligtas naroon, tapos yung akalain mong nandoon at mauunang makikita mo sa langit, yung pala ay wala. So tayo, para sa atin yun, mga kapatid, para sa atin mga tao, at para na rin kay Satanas, para wala siyang masabi. Mga inigilo na taga-subaybay. Hindi nyo lang po kasi naiintindihan yung pinaka-motibo at pinaka-mensahe at nilalaman ng magandang mensahe nitong doktrina tungkol sa pre-advent judgment, mga kapatid at mga giligil na mga taga-subaybay, tulad nitong ni John Philip. Kung kine-question natin yung investigative judgment dahil ang Diyos ay nagsisearch, nag-e-examine, ay hindi ho yun mabigat na argument, mga kaibigan. Tama. Mga kapatid. Bakit ko po nasabi po yun? Kasi po, sa Biblia, ang Panginoon po talaga ay nagsisearch at saka nag-e-examine kahit na alam niya ang lahat ng bagay. Correct. Pansinin po ninyo, ito pong nasa Apokalipsis, Kapitulo 2, ang talata po ay 23. Ang sabi po niya, at papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip Yan. at ng mga puso at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. So pansinin natin dito mga kaibigan at mga kapatid, ang Diyos po talaga ay sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso. I-compare natin yan sa Jeremiah chapter 17 verse 9. Jeremiah 17 verse 9. Ang sabi po niya ay ganito. Ang puso ay Ang puso magdaraya. ay magdaraya ng higit sa lahat ng mga bagay at totoong masama. Sino makaalam? Sabi dito, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. So, makita nyo dito mga kaibigan at mga kapatid, ito ang atin pong Panginoon, tunay na Diyos, ay sumasaliksik, nag-i-examine po siya. So, hindi po mabigat na argument yung kaya kayo hindi naniniwala sa investigative judgment dahil hindi nyo matanggap na nag-i-examine ng Diyos. Di paano yan? Mga kaibigan at mga kapatid, may nabasa ho tayong mga talata sa Biblia na nag-i-examine naman pala talaga ang Panginoon. Ayan. So, John Philip, sabi nyo ay gusto nyo lang malaman yung talata. Sana ay, kung talagang gusto nyo, i-take note po nyo yung mga talatang binasa po natin. Maliban doon sa Daniel 7 kanina, at mga binasa po natin sa verse, Pastor Bjorn, 9, tapos 22. Ito naman ay mula sa Revelation chapter 2 verse 23 at Jeremiah 17:9 at saka sa 10. Bukod pa doon sa binanggit po ni Pastor Perge kanina na ang Panginoon alam niya naman na nagkasala si Adan at si Eva pero tinatanong, nasaan kayo? Yan ay mga pahiwatig, kapatid, doon sa pagsisiyasat na sinasabi po natin or investigation or investigative o judgment bago yung paghatol, kapatid. Bago pinalayas o bago pinalayas si Adan at si Eva, hindi ba? Sinabi muna ng Panginoon, nasaan kayo? Gustong iparealize ng Panginoon, bakit sila kailangan paalisin?
sa hardin ng Eden. Di ba? Pinapakita mo ng Panginoon ang pagkakasala ng tao. Kaya nga ang gaganda nitong mga sinasabi po rito sa mga talatang binasa ni Pastor Bjorn, no? Diya sa talatang 10, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanyang mga gawain. Kaya nga tayo ay nagkakaroon ng pagtuturo na itong ating ginagawa araw-araw ay magiging basis na yan sa judgment, mga kapatid at mga taga-subaybay. At sabi ng aklat ng Hebreo, pagkatapos ng tao mamatay, ay paghuhukom na ang kasunod, mga kapatid. Ano po ang nakasulat po dito sa 9:27? At kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. O aber nga, kung hindi kayo magtuturo ng pre-advent judgment, pag namatay ang tao, paano hahatulan, mga kapatid? No? After nyan, pagkabuhay na mag-uli, pagtunog ng trompeta, pagdating ng Panginoon, mabubuhay na yon. Nasaan ngayon yung pagsisiyasat na binasa ho natin doon sa mga talata na ibabase ang paghatol sa ating mga ginawa? Ay di pati yung ating mga salita, di ba sinasabi ng ating Panginoon, ipagsusulit natin yan sa araw ng paghuhukom? Mga kapatid, sabi ng 12:36 ng Mateo, at sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan sasabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Tapos sabi naman doon sa Hebreo, pagkatapos ng mamatay, paghuhukom na kaagad. Kaya saan mangyayari ngayon yung pagsisiyasat na yon? Ay pagdating pala ng Panginoon, execution na yon, executive na yon. Paglalapat na sa mga hindi maliligtas, ito. So sa pagdating niya, yung mga mabuhay kay sa Panginoon, namatay na mananampalataya, nabubuhay yon. Saan natin ngayon isisingit ito na pangyayaring ito? Kaya, yung ayaw maniwala sa investigative judgment, ibig sabihin, mali at hindi nyo naiintindihan ng sakto ang paraan ng Panginoon kung papaano niya ilalapat yung paghatol sa huling panahon. Pagkadami-daming talata ito Tapos ngayon, tuligsa ng tuligsa, hindi naman naiintindihan. Pag binigyan naman ng talata, ayaw rin naman intindihin ng iba. Ano mangyayari? Di hayaan na lang natin sila, mga kapatid. At least tayo, alam natin, may basihan tayo sa ating dinodoktrina. Kaya, Brother John Philip, huwag mo nang isipin na wala sa Bible yung investigative judgment or pre-advent judgment. Baka ikaw lang ay nahawahan, na-impluensyahan lang ng iba, at ngayon binibigyan ka namin ng mga talata, mag-isip-isip ho kayo sa puntong yan. Brother Johnson, mayroon po tayong talata na kung saan ay talagang naghuhukom na ngayon. Yan. Unang Pedro 4:17. Yan ang gusto ko. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? So, maliwanag po na meron na talagang paghuhukom ngayon. Yan. Sa panahon kasi ay sa three angels message, mga kapatid, ay isa yan sa mensahe na sigaw ng tatlong sinugong anghel, yung dumating na ang panahon ng kanyang paghatol. Sa ibang talata ng Biblia, merong panahon po na darating pa lang sa panahon ng mga alagad. Di ba, Pastor Bjorn? Alam mo, Brother Johnson, may kinalaman dito sa tinatawag nating pre-advent judgment. Sa ngayon, medyo iisa na tayo dito sa position na ito. Pero before, Brother Johnson, ay may mga kasama tayo na naniniwala sa pre-advent judgment, pero may konting diferensya lang, pagkakaiba. May konting pagkakaiba lang sa view natin as Seventh-day Adventists. Unang-una,
Isang theologian, ang pangalan po niya ay si Josiah Litch. Okay, naniniwala po siya sa pre-advent judgment. Okay, ang sabi po niya dito, mga kaibigan at mga kapatid, the divine act of raising some persons to life. Ito po yung commentary po niya, no? Statement po niya, sabi niya, the divine act of raising some persons to life and others to death at the second coming constitutes an executive judgment that must necessarily be preceded by a trial. Okay? Sinasabi dito ni Josiah Litch, bago ibigay yung judgment, okay, dapat muna magkaroon ng trial. Ayun ang sinasabi niya. Okay? At ito po ay nililink po niya sa judgment scene sa Daniel chapter 7. Ano ho? Pangalawa, meron ditong Roman Catholic author na ang pangalan po niya ay si F. Dosterwald. Sabi niya, without question, the prophet Daniel here describes God's judgment concerning the hostile powers. The judgment ends with the total condemnation of the world empire and the triumph of the cause of God. Then ang sabi po niya dito, however, what is described here is not as many older interpreters have assumed the general judgment of the world, sabi niya. It is not God's judgment on earth. Rather, the place of judgment is in heaven. The context indicates that it is a preliminary judgment which is later confirmed in the general judgment of the word. So nakita na natin Josiah Litch, at saka isang Roman Catholic author na si F. Dosterwald. At isa pa, isang protestante naman, ito si T. Robinson. Okay, sa kanyang commentary sa Daniel. Sabi niya, as already observed, this is not the general judgment at the termination of Christ's reign on earth. Sabi niya, hindi raw yung judgment daw doon sa Daniel 7, hindi ito yung general judgment. Or as the phrase is commonly understood, the end of the world. It appears rather to be an invincible judgment carried on within the veil and revealed by its effects and execution of its sentence as occasioned by the great words of the little horn and followed by the taking away of his dominion. It might seem to have already sat, as however, the sentence is not yet by any means fully executed. It may be sitting now. So, nakita natin mga kaibigan at mga kapatid na may mga tao talaga na naniniwala, kahit mga manunulat, commentator sa Bible, na meron po talagang judgment prior sa second coming ng ating pong Panginoon. Merong trial prior sa second coming ng ating pong Panginoon. Though may may konting pagkakaiba sa Adventist view about this judgment, pero may kita natin dito yung tinatawag na trial prior to the second coming. Ang purposo, maulitin mga kapatid at mga taga-subaybay, the purpose of pre-advent judgment, ay hindi ito para sa Panginoon, para sa atin yan. At ang sabi nga ay yung primary purpose po nito ay ito po yung final confirmation ng salvation and vindication of God's people. Sabi nga doon sa 7:22 ng Daniel, hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan at ang panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian. O so, kita mo, bago nila ma-occupy yung kingdom ng mga banal, kailangan klaro bakit sila mapupunta roon. At bakit naman yung iba hindi naging karapat-dapat. Hindi naman ito totoo yung sinasabi na pagdating doon ay si Pedro ang bantay sa pinto at pagka wala kang dalang manok, hindi ka ma-welcome. Buti pa yung ganoong kwento. Pag may dala ka daw panabong, welcome ka kay Pedro. Siya raw yung bantay, gwardiya sa pinto, Pastor Bjorn. Mabuti pa yung pinaniwalaan. yung kwento yan.
ito ang linaw-linaw ho dito mga kapatid at mga ginigil namin mga taga-subaybay. Ano? Sa mga nagkikritik sa investigative judgment, nako, noon pa yan. Noon pa yan. Di ba si Desmond, Pastor? Desmond Ford? Oo. Halos doon, halos galing nga lang naman doon. Yung pong yung pong medyo malalim na criticism dito, doon yan nagsimula. Pero yung iba naman na mababaw, wala namang yon. Basta kumbaga ay nanggugulo na lang. Pero hindi umubra Hindi naman natibag hanggang ngayon. Kung gusto nyo po mapakinggan yung magandang latag din dito, ay panoorin po ninyo yung pag-uusap ni Brother Jonathan Espina at saka ni Brother Rayan Fuentes. May kinalaman po sa investigative judgment. Ang ganda ho ng latag ni Brother Jonathan tungkol sa bagay na sa paksang ito, mga kapatid. Yung sharing po nila roon. Kung naalala ko lang, sa totoo lang, ang gusto talaga nilang sirain dyan sa investigative judgment ay yung katuparan ng 2,300 doon sa mga, kasi itong tawag nito, nagiging critics nitong investigative judgment ay mga dati nating kasamahan, Brother Johnson, na nakapag-aral talaga at dating defender. Alam nyo na siguro yung binabanggit ko. Naman. No? Alam din nila yan. Ang gusto nilang sirain talaga dyan, yung 1844. Kaya pinipilit nilang ipasok talaga dyan si Antiochus Epiphanes. Pero sa tingin ko talagang malabong mangyayari na ganon. Kasi wala silang ibang maipresent na katuparan ng 1844, kundi talagang yung 2,300 days, kundi yung 1844 talaga. At saka, Kasi Brother wala Gomer, namang ibang- at saka, Brother Gomer, tama yung mga punton mo na yon. Kung mali ang doktrina ng pre-advent judgment, ipaliwanag nila kung anong katuparan nitong mga talatang ginagamit natin. Hindi rin naman nila maipaliwanag. Ano ang naging fulfillment po nito? Ano ang tinutukoy nito? Wala, puro tuto lang. Ayun na nga. At saka ang isang pinanglalaban lang nila dyan sa 2,300, Brother Johnson, ang nakita ko lang, ay walang iba, kundi yung kay Antiochus Epiphanes. Na nung pag-aralan ko, ay talagang, kumbaga sa ay malayo talaga sa katotohanan, Brother Johnson, na mangyayari. No? Na yung 2,300 days ay natupad daw doon sa panahon ni Antiochus Epiphanes. Talagang hindi po pwedeng mangyari yun.